Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa mga OFW dyan po sa Saudi, sa Hong Kong at sa iba pang karatig ng ating bayan sa Malaysia, sa Indonesia, yung mga katabilang mga kapitbahay natin sa Pilipinas, lalo na ang Saudi Arabia. Dahil dyan ako nanggaling, nag-work ako dyan ng 21 years old sa Saudi. Pero heto na ako, ganun pa rin, tulad pa rin ng dati. Shoutout po sa inyong lahat, maraming salamat po sa napaki-like and share po ang aking YouTube channel. I am Daniel Manuel, my nickname is Purkit Mo Vlog Girls. Ito na nga po, pag-uusapan natin ang tungkol sa buhay ay life ni Tatay Digong, na kurap na si Tatay Digong. Grabe, dudurugin ni Ferdinand Marcos ang lahat ng mga tinanim ni Duterte, pati ang mga gamot na tulad ng mga bato na ganyan, mga pogo. Ito na nga po, nagpunta po si Ferdinand Marcos sa Pampanga para makita ang mga building na pogo at nagbigay siya ng mga pangkabuhayan sa tao mahihirap dyan sa Pampanga. Ito po, hindi po ito fake news, ha? Totoo po ito, hindi po ako nagbibigay ng fake news dahil ito po ay napanood ko lang po ito sa GMA, lalo na sa Nationwide kay Jessica Soho. Ang sabi ni Pangulong Duterte, siya raw ay nabubuhay na lang daw sa maliit na bahay niya at marangyang bahay. Pero tingnan nyo naman, mayor pa lang siya. Napakayaman na. At ang sinasabi, taliwas sa mga sinasabi niya na siya ay naghihirap, wala na siyang pera, pero umaasa na lang siguro siya sa kanyang pension dahil siya ay senior na, di ba? Ngayon, pag-usapan natin ang buhay ni Duterte nang siya pa ay mayor. Yan pa lang si Duterte ay nagkaroon ng bahay ng 41 unit dito sa buong Pilipinas, sa mga karatig ng buong Pilipinas. 41 unit ng property na naging bahay niya sa buong bansa. Ang dami, mayor pa lang yan. Mayor pa lang siya dyan. Paano kung naging presidente niya siya? Dinadoble na. Baka 80. Aba, ang dami. Grabe siya kayaman. Tapos si Pulong, Sampo, si Baste ay 8. Pagkatapos si Inday Sara ay 15. Napakayaman ng mga angkan nila, pero hindi natin sinasabi na ito ay galing sa nakaw, galing sa masama. Wala po tayo sasabihin, baka tayo makasuhan at ako'y maimbita. Sinasabi ko lang, nagtatanong lang tayo sa kanila dahil gawa ng ay napakayaman pala nilang angkan. Di ba? Tapos, ang Tatay Digong ay inappoint niya si Michael Yang bilang isang economic. Naku, napakagalang. Yung pala naman ito'y nasasangkot pala sa droga. Kaya ngayon, hinahanap siya ng ating opisyal ng government na kung saan siya naroroon dahil ito ay nagtatago na. Dahil iimbitahan siya sa Senado. Di ba? Sa ngayon, wala na siya, hindi siya nagpapakita at nagpaparamdam dahil kung dapat siyang lumabas para sabihin niya kung talagang siya ay sangkot dito sa drogang tong nakuha sa Pampanga sa kanyang warehouse, napakalaki, ang dami, 500. Diyos ko, tumataginting na pera yan, nalaki niyan. Yung pala naman yung inappoint ni Ferdinand Marcos ay puro mga adik, mga drug lord. Ano ba itong
pamamaraan ni Duterte, mga pogo at mga drugs. Baka lalo lang siyang yumaman. Tapos sasabihin niya siya namumuhay lang ng marangya na sa maliit ng bahay na't wala na siyang pera. Siguro yun mag-retire na siya sa pagka-presidente, limpak-limpak na ang kanyang nahalumbat na pera sa dami ng kanyang mga negosyo, mga pinasukan na puro pogo at saka mga bato. Marami yan. Huwag kayo magpapaniwala dyan. Hindi ako nagpapaniwala dahil sa itsura pa lang ni Digong, hindi na sa gagawa na mas mabuti sa Pilipinas. Sa umpisa pa lang, puro ang mga pinapatay niya, puro mga mahihirap, mga nakatsinelas. Di ba? Yan ba ang sasabihin natin na presidenteng mabait, di katulad ni Ferdinand Marcos, lumaki na siyang mayaman. Sige nga, nagbibigay siya ng tulong sa mga mahihirap. Tapos sasabihin nyo, si Ferdinand Marcos dito sa Cavite, may dalawang lalaking sumigaw na sa rally nila, sa parade nila Bongbong, na may sumigaw dalawang lalaki magnanakaw. Paano nasabi sila yung magnanakaw si Ferdinand Marcos? Bata pa lang yan, mayaman na sila. Tinuro na sila ni Ferdinand Marcos na senior na magandang gawain at marangyang pag-iisip. Di katulad nitong binoto nyong nabudol ako ng si Duterte. Akala ko napakatino. Tignan nyo, pogo, mga bato, mga gamot na droga na kanyang mga negosyo. Pagkatapos ng ating West Philippine Sea, pinabayaan na lang niya at pinamigay na lang sa China. Ngayon, may nababalitaan na naman ako, ito hindi to fake news. Dito sa Davao, ang mga Chinese nag-a-apply ng yung 200 na Chinese nag-a-apply ng passport, Philippine passport. Tama ba yan? Gusto nila maging Pilipino, ibig sabihin naghihikayat pa rin sila sa Lasara at sa Labdigong na maging Chinese na maging Pilipino, na katulad ni Alicia Go. Katulad niya si Alicia Go, isa rin pala yung mga alalay ni Digong. Sa mga pogo, diyan siya kumita sa pogo si Digong. Paano di siya yayaman? Puro mga illegal ang kanya mga ininvest. Hindi katulad ng ating Presidenteng Marcos, siya na ang lumilinis sa mga lahat ng mga dumi, mga kinalat na basura ni Duterte. Pagkatapos sasabihin niya ang ating Pangulo na yan ay bangag. Tapos si Digong, si Kibuloy, hinahanap na rin niya, hinahantin ang wanted ng Pilipinas. Maraming kabalastugan na ginawa itong si Kibuloy. Dahil siya rin sinasabi na siya rin ang hari ng karagatan, hari ng sanlibutan. Di ba? Tama ba yan yung mga inapoint ni Duterte? Puro mga kriminal katulad niya. Wala sa tamang pag-iisip. Anyway, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Bye-bye.